Nataakpan ng pulang tela ang rebeltong Buddha na dinadala. Nakakita ka na ba nito sa daan? Sinasabing para ito maiwasang kapitan ng masasamang espiritu. At ang ulo at katawan ng Buddha ay dapat hiwalay na dinadala. Kahit ilang truck pa ang gamitin, kailangan sabay-sabay umalis, at sabay-sabay dumating. Kahit pagpunta sa banyo ay kailangang magkakasama. Bawal may maiwan o maunang umalis. Nakakatakot man pakinggan. May kaibigan akong driver ng kargamento. Nakamakailan ay naghatid ng ulo ng Buddha. Maayos naman itong naihatid. Pero pagbalik niya ay binabangungot siya. At hindi bumababa ang lagnat. Iba na ang kilos niya. Pagdating namin sa ospital, halos wala na siya sa sarili. Napakainit ng mga kamay niya. At mahigpit niya akong hinahawakan. Paulit-ulit niyang sinasabi, Kuya Jiang, Kuya Jiang. Inagaw ang ulo ng Buddha. Nawala ang ulo ng Buddha. Umiiyak sa tabi ang asawa at ina ni Xiaogang. Pero kahit anong paliwanag namin, pinipilit niyang nawala ang ulo ng Buddha. Nakikita kong unti-unti siyang nanghihina. At sobrang nasasaktan ng puso ko. Lumingon ako sa boss sa tabi ko at sinabi, nasaan ngayon ang ulo ng Buddha? Ako ang maghahatid sa biyahe na ito. Matagal ko ng kaibigan ng amo ni Xiaogang. Nang marinig niyang handa akong tumanggap, agad siyang nakahinga ng maluwag. Kuya Jiang, mabuti at papayag ka. Ako na ang sisigat sa gasolina. Tayo na ang kikitain. Pagkarinig nito ng asawa ni Xiaogang, hinailan niya ako sa pasilyo ng ospital. At pabulong na nagsabi, Kuya Jiang, kakaiba ang sakit ni Xiaogang. Noong umalis sila, magkasama ang ulo at katawan ng Buddha. Pero siya lang ang nakapaghatid. Bigla akong kinabahan. Sa totoo lang, mas matagal nang nagmamaneho si Xiaogang kaysa sa akin. Paano niya hindi malalaman ang patakaran sa pagdadala ng Buddha? Sa ganitong hiwalay na rebulto, kahit ilang truck pa ang gamitin, dapat sabay umalis, at sabay dumating. Planado na ang oras bago pa man bumiyahe. Kahit pagpunta sa banyo ay kailangang sabay. Bawal may mauna o mahuli. Naalala ko ang tawag ng amo niyang si Li Jiangwoo. Naulo lang ang naihatid, at hindi pa ang katawan. Noon pa man ay nagduda na ako. Akala ko espesyal na kahilingan lang ng templo. Habang pinupunasan ang luha ay sinabi ng asawa ni Xiaogang. Pagbalik niya ng gabing iyon ay iba na ang kilos niya. Tinanong ko siya kung anong nangyari at sabi niya, may nasagi siyang sasakyan sa daan. May gasgas ang unahan ng truck, pero hindi naman malala, kaya pinahinga ko siya agad. Pero hating gabi ay nilanat siya. At kung ano-ano na ang sinasabi. 2 araw na siya sa ospital. Pero wala pa ring makitang dahilan ng sakit. Sa tingin ko, wala nang gustong tumanggap ng paghahatid ng katawan ng Buddha. Kaya naghanap ng dahilan si Li Jiangwoo para tawagan ka. Agad ko siyang inalo. Huwag ka munang mag-alala. Maraming patakaran sa pagdadala ng Buddha. Pero itinuturing din itong mapalad na trabaho. Tumango ang asawa ni Xiaogang. At muling namula ang kanyang mga mata. Paglabas ko ng ospital, dinala ako ni Li Jiangwoo sa kanyang kumpanya ng transportasyon. Habang nasa daan ay doon niya inamin ang lahat. Ang kasama ni Xiaogang sa pagdadala ng Buddha ay kamag-anak ko sa probinsya. Si Lin Tian, 6 na buwan pa lang nagmamaneho. Pero gustong-gusto ng bumiyahe para kumita. Maikli lang naman ang ruta ng trabahong ito. Mataas ang komisyon at may Xiaogang na kasama. Kaya hindi ko na pinag-isipan. At pinasama ko siya. Sino ang mag-aakalang sa kalagitnaan ng biyahe ay magloko siya. Tumawag para humingi ng dagdag bayad. Nakainom ako noon. At masama ang timpla ng ulo ko. Kaya pinagsabihan ko siya ng masama sa telepono. Ang loko, biglang umikot at ibinalik ang katawan ng Buddha. Pinakamalaking bawal sa pagdadala ng Buddha ang bumalik sa pinanggalingan. Ang mga truck na babalik sa syudad ay dapat walang karga. Lalo na't katawan lang ng Buddha ang ibinalik niya. Nang maisip ito ni Li Jiangwoo pagkatapos, bigla siyang nahimasmasan sa takot. Malayo na rin ang narating ng truck ni Xiaogang. At sa rearview mirror niya lang napansing wala na ang kasunod. Nang malaman niyang si Lin Tian ang may gawa, huli na para tawagin pa siyang bumalik. Kaya napilitan siyang ihatid muna ang ulo ng Buddha. Hindi rin alam kung may nangyari pa sa daan. Dahil si Xiaogang na pinakamaingat magmaneho ay nakagasgas pa. Pagdating sa kumpanya ni Li Jiangwoo, pagpasok pa lang ay nakita ko ang ilang veteranong driver na pinipigilan ang isang binata. Lin Tian, tama na ang gulo. Hindi mo kakayanin ito. Hintayin mo si Kuya Li. Pero matigas pa rin ang ulo ni Lin Tian. Hindi ba't maghahatid lang ng kargamento? Ano bang hindi kakayanin? Nang marinig ito ni Li Jiangwoo, bigla siyang nagalit at sumigaw. Lin Tian, binibigyan ba kita ng lakas ng loob? Hindi ba't pinaalis na kita? Sino ang nagsabing bumalik ka? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Hindi ko naman nawala ang truck. Maghahatid na lang ulit ako. At saka nanay ko ang nagpauwi sa akin. Tatawagan ka niya mamaya. Nang marinig ito ni Li Jiangwoo ay naging seryoso ang mukha niya. May ilang matagal ng empleyado na nakakakilala sa akin. At agad nagdala ng upuan. Ngunit kumaway ako. Dalhin mo muna ako sa truck. Sandaling natigilan si Lao Leo. Pagkatapos ay naintindihan. Kuya Jiang, ikaw ba ang tatanggap ng biyahe? Napakabuti naman.
Kami nga'y nag-aalala dahil walang gustong tumanggap. Dinala ako ni Lao Liu sa likod ng kumpanya. Sumunod si Li Jiangwoo, at pati si Lin Tian at ang mga veterano. Narinig ko pang pagulong si Lin Tian. Sino ba siya? Bakit siya pwede? At ako hindi. Siya si Qin Jiang. Hindi mo alam. Mahigit 10 taon na siya sa trabahong ito. Dati pa siyang namunguna sa pag-alis ng malas sa biyahe. At wala raw siyang kinatatakutang kakaibang pangyayari. Sa tingin ko nagkukunwari lang siya. Ano bang kakaiba roon? Hindi ba't pera lang ang habol niya? Tumingon si Li Jiangwoo at sinama ng tingin si Lin Tian. Manahimik ka. Pagdating sa likod bahay, nakita namin ang truck na may katawan ng Buddha. Hati sa dalawang bahagi ang rebulto. Nabalot na balot ng pulang tela sa ibabaw ng truck. May nakasabit ding maraming pulang palamuti sa labas. Halatang kakalinis lang ng sasakyan. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Li Jiangwoo, Kuya Jiang, tingnan mo kung may kulang pa. Kung meron ay agad kong aayusin. Ayon sa napag-usapan natin, ako ang sisigat sa gasolina. At sa iyo ang buong bayad. Pagkarinig nito ay nagwala si Lin Tian. At sumugod para agawin ng truck. Bakit? Truck ko ito. Bakit sa kanya mapupunta ang kita? Lumayo ka. Akin ang truck. Kailan pa naging sa iyo ito? Habang tila magsisimula na ang santukan. Hinawakan ko si Lin Tian. At tinanong, nasa biyahe ka na noon. Bakit bigla kang humingi ng dagdag bayad? Hindi ka ba kontento sa komisyon? Bakit hindi mo sinabi bago umalis? Hindi ko rin alam noon. Magkakamag-anak naman kami. Pinakiusapan pa nga ng nanay ko na alagaan niya ako. Pero mas malaki pala ang komisyon ng iba kaysa sa akin. Parang ginawa niya akong libre. Hindi ba't panlalamang iyon? Namula sa galit si Li Jiangwoo. At sumigaw, kalokohan, 6 na buwan ka pa lang. Hindi pa ba kita pinaburan? Mag-isa ka na nga sa truck. Sino ang nagsabing mas mababa ang komisyon mo? Narinig ko lang sa service area. May nagsabi, sa banyo ko narinig ang isang tao. Ako raw ang may pinakamababang komisyon. Parang nagtatrabaho lang ako ng libre. Kung siya raw iyon, matagal na siyang umalis. Pagkasabi nito, napatulala ang lahat. Nauutal na sabi ni Lao Liu. Nabaliw ka ba? Iba't ibang tao ang dumadaan sa service area. Paano nila malalaman ang komisyon ng kumpanya natin? Kahit kapwa driver pa, hindi nila malalaman ng ganoon kay Talye. Nakita mo ba ang mukha? Hindi. Sa banyo ko lang siya nakatabi. At malinaw niyang sinabi sa akin. Pagkarinig nito, namutla si Lao Liu. At hindi na nagtanong pa. Nag-alinlangan si Li Jiangwoo at tumingin sa akin. Maingat na nagtanong, Kuya Jiang, tatawagan ko ba ulit ang templo? At baka pwedeng ipagpaliban ng 2 araw. Umiling ako, uuwi lang ako para maligo. At aalis tayo ngayong gabi. Nasa ospital pa si Xiaogang at inaalala ang ulo ng Buddha. Mas lalo pang nag-alinlangan si Li Jiangwoo. Hindi ba puro gabi ang biyahe niyan? Tumingin ako sa katawan ng Buddha na balot ng pulang tela. Kung gabi, magsabit lang ng 2 dilaw na parol. Isa pa, buhay ang nakataya. Pagpapalain ako ng Buddha. Inahanda ko kay Li Jiangwoo ang isang bungkos ng insenso. At isang malaking mangkok ng 7 kulay na bigas. Hindi ito madalas gamitin. Pero dati tuwing nagdadala ako ng rebulto, lagi akong pinapabaunan ng asawa ko nito. Inutusan ni Li Jiangwoo si Lao Liu na samahan ako. Kahit natatakot si Lao Liu, sumama pa rin siya sa paghatid ng rebulto. Sinulyapan ko si Lin Tian na tila natigilan. At nagpas siyang isama siya. Tutal siya ang nagbalik ng katawan ng Buddha. Eksaktong alas 7 ng gabi. Sabay-sabay kaming umalis. 2 mapusyaw na dilaw na parol. Nakasabit sa magkabilang side mirror ng truck. Sa malayo ay parang 2 alitap-tap na kumikislap. Si Lao Liu ang magmamaneho sa unang kalahati ng gabi. At ako ang magpapahinga sa likod. Umupo si Lin Tian sa passenger seat. Akala siguro niya tulog na ako. Mahinang sabi ni Lin Tian. Talagang ibinigay ng pinsan ko sa kanya ang buong bayad. Ibig sabihin, nagbiyahe lang tayo ng libre. Walang magawa si Lao Liu. Hindi naman ipagkakait ng boss ang kaunting pera sa atin. Dapat nga magpasalamat ka at pumayag si Kuya Jiang. Kung hindi, hindi natin alam kung paano matatapos ito. Hindi ba't ilang beses lang naman siyang nag-alis ng malas? Anong espesyal doon? Hindi ba't bagong ruta lang ang dinadaanan ng truck? Kahit sinong may karanasan kaya iyon? Nagtanong-tanong na ako. Naloko raw siya at nawala pa ang kumpanya niya. Sumulyap si Lao Liu sa rearview mirror at malamig na tumingin. Alam mo ba, kung paano namatay ang taong nanloko sa kanya? Paano? Noong una niyang subukang mag-isa, namatay siya sa daan. Kasama ang truck, nahulog sa bangin. Nang matagpuan siya, ang buong katawan niya ay hindi na tinuloy ni Lao Liu. Namutla na si Lin Tian sa takot, at nanginginig ang katawan niya. Si Kuya Jiang ang huling nagbukas ng rutang iyon. Kaya ikaw, huwag mong isipin na pera lang ang habol niya. Buhay mo ang inililigtas niya. Pati na ang buhay ni Xiaogang. Biglang naging napakatahimik sa loob ng truck. Nakatunganga si Lin Tian at walang masabi. Sa huli, tumingin siya sa bintana. At nagmukmak habang yakap ang sarili. Kuya Jiang, huwag mo nang dibdibin. Spoiled lang iyan ng pamilya. Kung magsalita ay walang preno. Ayos lang, bata pa naman.
Kapag mas marami siyang naranasan, matututo rin siya. Sabi kong ayos lang. Pero naalala ko si Guching na namatay na. Ang kapatid na sabay kong lumaki. Magkatuwang sa hirap at ginhawa. Nakalaunan ay siya ring damali sa akin. Sa unang beses ni Guching na mag-isa. Namatay siya sa daan. Ako pa rin ang nagbukas sa rutang iyon. Mula noon, hindi ko na siya napanaginipan muli. Pero hindi ko alam kung bakit. Ngayong gabi, bigla akong kinutuban. Parang may sumusunod sa akin. Mabilis akong lumingon. At sa labas ng guardrail ng highway, may lalaking nakatagilid ang mukha. Diretsyong nakatitig sa akin. Xinjiang, hindi kita patatahimikin. Itinaas ni Guching ang isang paa. Para sana tumawid sa guardrail. Ngunit may di nakikitang puwersang pumihil sa kanya. Ano man ang gawin niya, hindi siya makatawid. Hindi ka makalapit, tama ba? Tama ba? Hindi ko na malayang hinawakan ko ang baywang ko. Isang malamig na lamig ang damaloy. At bigla akong nagising. Hingal na hingal. Pawis ang noo. Mahigpit pa rin ang hawak ko sa pamalong pangtaboy ng espiritu. Ang latigong ito'y bigay sa akin noon. Ng isang baliw na matandang tawista. Noong 12 anyos ako, iniligtas ko siya sa kanal. May mukha kang parang Azura. Pero pusong parang bodhisattva. Sa buhay na ito, nakatadhana kang kumain ng yin-yang na kanin. Hindi ko yun pinansin noon. At nagmaneho ng truck pagsapit ng 18. Pero sa huli, nagkatotoo ang sinabi niya. Ako ang nagbubukas ng malas na ruta. At nagpapalayas ng masasamang espiritu. Lampas 30 na ako. At nagbabayad pa rin ng utang sa ganitong hanap buhay. Kung iisipin, nakapagtataka na napanaginipan ko si Guching. 6 na buwan na siyang patay. Habang nag-iisip ako, biglang nagsalita si Lao Liu. Kuya Jiang, gising ka na ba? Ayos ka lang ba? Bago pa ako makasagot, nanginginig niyang itinuro ang bintana. Kuya Jiang, tingnan mo. Ang daming pumapara ng sasakyan ngayong gabi. Pagkarinig ko nito, agad akong sumilip sa labas. Sa madilim na kalsada, kada ilang metro, may nakatayong anino. Hindi nila pinapara ang maliliit na kotse ni bus. Tanging ang truck lang natin ang pinapara nila. Kapag malapit na tayo, saka lang nila dahan-daang itataas ng kamay. Huwag mo silang pansinin, at huwag kang hihinto, panatilihing diretso ang takbo hanggang service area. Mahigpit na nakahawak si Lao Liu sa manibela. Malalaking patak ng malamig na pawis ang tumutulo sa noo niya. Paos ang boses niyang sumagot. Sige, naiintindihan ko. Sa sandaling iyon, nagising din si Lin Tian sa passenger seat. Lutang pa siyang sumilip sa bintana. At biglang napasigaw. Grabe, ang daming tao. May art show ba sa gilid ng daan sa ganitong oras? May sikat bang pasyalan dito? Hindi namin siya pinansin. Pero habang nakatitig siya, biglang tumigas ang tingin niya. At kusa niyang hinawakan ang door handle. Biglang nanginig ang pamalo sa baywang ko. At nakita kong, nabuksan na niya ng kaunti ang pinto. Sumigaw ako ng malakas. Sumugod mula sa likuran. Malakas ko siyang hinayla pabalik. At naisara muli ang pinto. Sa gulat ni Lao Liu, napaihit niya ng malakas ang manibela. At kumabig ang truck sa isang gilid. Hawakan mong mabuti ang manibela. Gusto mo bang samahan sila? Si Lin Tian na hinayla ko sa likod. Parang ibang tao na. Dahan-dahan niyang ibinaling ang leeg. At nakatitig sa akin ng tuwid. Pasakayin mo sila. Garalgal niyang sigaw. At sinubukan akong sakalin. Mahigpit ko siyang pinigilan ng isang kamay. Habang hinugot ang pamalo, gising ka. Hinampas ko ang kamay niya. Parang nakuryente si Lin Tian. At biglang binawi ang kamay. Parang bumalik ang ulirat niya. Hinawakan niya ang namumulang kamay. At nanginginig sa takot. Pagkatapos ay lumipat ako sa passenger seat. Napansin kong may kulay abo ng ulap sa bintana. Na hindi ko alam kung kailan kumapal. Halos hindi na makita ang daan. Mahigpit kong hinawakan ang pamalo. At 2 beses kong tinapak ang salamin. Buisit, lumayas kayo. Nakakagulat man. Pagkatapos kong katukin, unti-unting naglaho ang abong hamog. Mabilis na nalampasan ng truck ang isa pang anino. Sa rearview mirror, nakita kong dahan-daang lumingon ang anino. At matalim na tumitig sa direksyong tinahak namin. Kuya Jiang, panasan mo ang pawis mo. Doon ko lang napansing basang-basa na ang likod ko. Binuksan ko ang radyo para may mapakinggan. Nagkataong may nagkukwento ng Journey to the West. Kakaiba ang boses ng announcer. Parang may pumipisil sa lalamunan. Manipis at matinis ang tono. Kinulong si Sun Wukong sa ilalim ng bundok ng 5 daliri sa loob ng 500 taon. Sa araw na iyon, Kuya Jiang, bakit ang pangit ng tunog ng radyo? Anong pangit doon? Huwag kang magpahina ng loob. Nakakatapang din ang pakikinig ng kwento. Bigla, sumigaw ng malakas si Lao Liu. At malakas na umuga ang truck. Parang may nadaanan. Namumutla si Lao Liu sa takot. At sumigaw sa akin. May nabangga, Kuya Jiang, parang may nabangga ako.